Sa pamamagitan ng lahat mga at sa umaga pong ito o sa gabi pong ito muli ay nagkasama-sama po tayo upang atin pong ipagpatuloy ang ating pong pag-aaral sa mga salita ng ating dakilang Panginoon. Ngayon po ay patuloy nating pag-aaralan yung session po na ginagawa natin every Tuesday, which is naroon po tayo sa series ng Basic of Christianity. Session 7 po tayo. At muli po ako dito sa inyong mga kapatid dito po sa Europa. Ako po po sa inyo sa gabing ito ng pagtuturo. Si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe. Naka-base po tayo dito sa Italia. At bago po natin simulan ang ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, yung mga bagay na nararapat po nating maunawaan, ay inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo ay tumulog sa ating dakilang Panginoon upang atin siyang sambahin, atin siyang purihin, at atin siyang pasalamatan. At atin pong dali sa Kanya, atin pong puso at ang ating kaisipan upang atin buksan po ng Panginoong Diyos ang ating pong mga kaalaman, ang ating pong kaisipan upang nasa ganon ay matutunan po natin o malaman po natin ang kalooban ng ating dakilang Panginoon. Atin po pakinggan ang isang awiting ito na hatid po sa inyo ng mga kapatid natin na mananampalataya dito sa Italia. Ito po ay isang awitin na sa wikang Italiano po mga kapatid. At habang pinakikinggan po natin ang awiting ito, ay ilagay po natin yung ating sarili sa kanyang presensya at ating po damahin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Panginoon namin Diyos, pinagpapasalamat sa Diyos. Pagkatuloy mo po kami sa Panginoon, hindi mo po kami Panginoon kilala platform na ito Panginoon upang aming karanas. May tinatas po namin Panginoon na gusto mo po ang aming mga puso at ang aming pag kaya bigyan mo po ng linaw ang aming mga mata upang aming po maunawaan yung kalooban po. Mahangad po namin, Panginoon, na mapapurihan ka namin sa aming buhay. Mahangad po namin, Panginoon, na kami po ay maigpit aming pong ministeryo. Sinasama po namin na yung po tubo yung banal na Espiritu, Panginoon. Kung siya ang mangusap sa bawat isa. May dinadalangin Panginoon bilang iyong lingkod Panginoon sa mga sandalisin ko na yung po i-over ang paghahanda ng aking dinadalangin ng Panginoon na ikaw po Panginoon ang mangusap sa bawat yung aming sa dalangin wala ng Amen. So, maraming salamat po at kayo po ay muling kapatuloy na tulad po ng aking nasabi sa mga kapatid. Patuloy natin yung ating pag-aaral na ginagawa every Tuesday. Kaya po, tayo ay nandoon sa Basic of Christianity na pinag-aaralan po natin. So, why it called Basic of Christianity? Kasi alam po ninyo, when we accepted Christ as our personal Savior and Lord, sabi niya po doon sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20, sabi niya, all authorities in heaven and on earth was given to me. Then, sabi ni Jesus, so sa verse 19, go therefore and make disciple, baptizing them in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit, and ano po sabi? Sabi po doon, teaching them to obey that all I commanded. Yan po ang pagkakasabi. And lo, sabi po doon, I am with you till the end of the ages. So, bigyan po natin ng emphasis yung pong salitang teaching them to obey. So, Christ is commissioning us to teach
Obviously, before we can teach, bago po tayo magturo, kinakailangan pong maunang mag-aral natin. And as a Christian, it is very important for us to be equipped, di po ba mga kapatid, sa in any kind of profession, in any kind of job or work na ginagawa po natin, kailangan po natin na tayo ay merong sapat na kaalaman dun po sa trabahong ginagawa natin. Otherwise, ay hindi po tayo magiging mabisa o mahusay na manggagawa doon sa propesyon na atin pong ginagawa na 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 kung hindi po tayo nakapag-aral o hindi po tayo nagkaroon ng sapat na kasanayan o pagsasanay sa bagay na atin pong dapat ay gawin. Kaya po bilang isang Kristiyano ay atin po itong obligasyon o responsibilidad na tayo po ay mag-aral at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Panginoon at sa banal na Espiritu sapagkat tayo po ay inaanyayahan niyang mag-aral sa kanya at hindi po tayo maghuhula lamang ng mga bagay na dapat po nating sabihin o na mga dapat nating paniwalaan. Kaya po sa gabi pong ito ay atin pong muling ipagpapatuloy, atin pong pag-aaralan at nakakatuwa po nandun na po tayo sa session 7 noong Basic of Christianity, di po ba mga kapatid? And ito po ay nung mga nakaraang mga Martes ay tinalakay po ng ating mga kapatid ang iba't ibang session. At ngayon po sa gabi pong ito ipagpapatuloy po natin at hayaan po ninyong akin pong ipakita sa inyo o ibigay sa inyo yung pong atin pong paksain sa gabi pong ito. So, sabi po dito, ito po yung ating pag-aaral. So, book, character, and topical studies. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayon gabing ito. So, sabi po dito, the Bible can be studied in a variety of ways from the methodical study of entire books or entire book to a comprehensive study of a specific Bible character, a thorough study of the Bible topic. No matter which is chosen, the principle of the study still apply. Consider the following when undertaking book, character, or topical studies, mga kapatid. So, ito pong pag-aaral po natin ito, mga kapatid, ay mahalaga upang tayo po ay ma-equip doon po sa pagtuturo natin o ma-equip po tayo o tayo mismo sa ating sarili ay mabasa po natin ng maayos o maunawaan po natin ng maayos kung ano yung sinasabi ng Biblia. So meron pong tamang pamamaraan kung paano natin ito babasahin sapagkat ang Biblia po ito ay nasulat hindi ng iisang tao lamang, ng hindi ng iisang panahon or hindi ito nasulat na sa isang kumbaga ang pagkasulat nito hindi isang author ng Bible, 'di ba mga kapatid? So yung Bible it composed of many books, 'di ba? So yung pong ginagamit natin na Biblia which is the Canon Bible that we are using now ay it composed of 66 books mga kapatid or kaya mga kapatid atin pong pag-aaralan ngayon atin pong tatalakayin ano ba yung tamang pamamaraan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Sabi po dito, lagi po nating titingnan ang mga prinsipyong ito kung paano natin pag-aaralang mabuti yung salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, Pastor, bakit ba kailangan nating pag-aralan ito? Natural po, kasi para hindi po tayo maligaw. Kasi alam po ninyo, para po yung love letter When we, halimbawa, naglalakad tayo, nakasuot tayo ng isang envelope, at ito palang envelope na ito ay a letter or a love letter, and we read the love letter, and we fall in love doon sa taong sumulat ng love letter na yon. But the problem is, it was not addressed to us. Di ba? So, kinakailangan makita natin, kasi hindi mo pwedeng paniwalaan ang isang bagay, hindi mo naman napag-aralan ng maayos. At ang Biblia po ay gano'n. Kinakailangang mapag-aralan natin ng maayos kung ano ba yung nasusulat dito. Sabi po dito mga kapatid,
a book study involves studying through an entire book in the Bible. This is the best way to learn God's message in the entire book and to learn His will for us through the book. Okay. Para maunawaan natin yung will, God's will. Diba? Yung God's will. This is, sabi niya, this is the best way to learn God's message in the entire book and to learn His will for us through the book. So, atin pong tingnan mabuti yung salitang His will for us. Lagi nating tandaan ito. Kasi alam niyo marami pong nangangaral ngayon, maraming nagtuturo ngayon that hindi yung will ng Lord ang itinuturo sa mga tao. Nakakatakot po ito ano. Kasi alam niyo ang Biblia katulad po ng nasabi ko, it was written in the na iba-ibang panahon 'to na nasulat, iba-ibang kultura, iba-iba yung pananaw ng pagkasulat dito nung mga, may akda ng Biblia. So, sa atin pong pag-aaral ngayon and I hope na sa maiksing oras nating pagsasama ay atin pong maunawaan o may paliwanag ko po ng maayos kung paano ba natin gagawin 'to doon sa pinakasimpleng pamamaraan. Okay, sabi po dito, this is the preliminary study, human author. So, dapat atin munang alamin sa pagbabasa po natin ng Biblia, titingnan po natin sino nagsasalita, human author, or sino yung sumulat. Sabi dito, getting to know the author help us to understand his perspective. Ito po yung sinasabi ko kanina sa inyo, yung perspective, yung pananaw of what is shared in the book. For example, although Matthew and Luke both wrote the life of Christ, because Matthew was a Jew and Luke was a Gentile, their gospel reflects different point of view. Totoo po yan. Kasi depende po yan sa pagtingin. For example, si Matthew po o si Mateo sa wikang Tagalog, siya po ay isa po siyang Hudyo. While the other writer or the other author of the gospel is Gentile, si Luke. Si Luke po ay isang Griego. So, ay yung background po nila, makikita natin that Matthew o si Mateo, siya po ay lumaki in a Jewish community. Because he is a Jewish, obviously lumaki siya sa Jewish community and his culture based doon sa kultura ng mga Hudyo. While Luke, siya po ay isa pong Gentile and siya po ay lumaki sa kultura ng mga Hintil. At kung ang kanila pong pagkasulat ng biography ni Jesus, yung pong gospel, we call it the biography of Jesus, ay bagamang parehas po yung nilalaman, magkaiba po ito ng perspective, magkaiba po ng pananaw. Kasi po yung pagsulat, yung pong ay nakadepende doon sa pananaw nung sumusulat, mga kapatid. Katulad po nung example ko kanina, yung love letter, obviously, yung writer ng love letter, kanya pong susulatin o kanya pong iaakda yung nilalaman ng kanyang puso. Yung pong sariling puso niya, hindi po yung puso ng ibang tao. No po. Kumbaga, for example, halimbawa, meron siyang nagugustuhang babae, isusulat niya kung ano yung nilalaman ng puso niya, ano yung pananaw niya. Same thing sa pagsulat po ng isang aklat, especially yung gospel, although that gospel ay it is the story of life and resurrection of Jesus here in earth, yung kanyang ministry dito sa ibabaw ng lupa. Although we call it gospel, yung mga author po nito, mayroon po silang magkakaibang perception, magkakaiba po yung kanilang pananaw. Kaya mahalaga, maunawaan po natin ito, sino yung may akda nito. At titingnan natin, atin pong pag-aaralan, ano ang pinagmumulan niya, ano yung kanyang
pananaw hinggil sa pagkasulat ng ah, aklat na ito. At mapapansin po natin 'to through the study, yung pag-aaral po natin ng Biblia. Marami po kasing author ang Bible. For example, yung Epistle of Paul to the um, to the churches. For example, iba yung way ng pagsulat o paggawa ng liham o pastoral letter ni Apostol Pablo doon sa Church of Colossae. Why? Because the Church of Colossae was not established by Paul. Hindi si Paul ang nagplant ng church doon sa Colossus. While yung pong ibang mga churches, for example, the church in Philippi, the church in Thessaloniki, it was established, it was Paul who plant the church sa mga lugar na yon. Mapapansin po natin, iba yung paraan ng pag-address niya ng sulat sa mga taong ito. But bagamang magkaiba, makikita natin yung layunin ni Apostol Pablo. Diba? So, along the way, makikita po natin, pag-aaralan po natin yan. So, the first thing that we need to know is who is the author. Hindi po basta si Mateo yung author o si Paul o si Luke yung author. No. We need to know sino ba si Mateo, sino ba si Luke, or sino ba si Paul, sino ba si John, or kailangan po malaman natin yon. Yan, mga kapatid. And then, ang sunod po dito, sabi po ay historical setting. Ito po yung sinasabi ko. Nasulat po ang Biblia sa iba't ibang mga panahon. Historical setting, understanding the historical background. Yan. For example, sa Bible po, meron pong sinabi doon na bawal kumain ng baboy. Ito po ay kautosang ipinag-uutos ni Moses doon po sa mga Hudyo. Before ang mga Hudyo po ay umalis sa Egypt, yung pong Egypt kasi 400 years na nandun sila sa Egypt, I believe personally that the Jew during that time, they ate yung pig meat. Kumakain po sila ng baboy. Kasi during that time, wala pa pong kautusan. Hindi pa po ipinag-uutos yon ni Moses. But when they are nandoon na sila, yung journey nila, papunta sila sa Promised Land, nung sila ay nandoon sila sa disyerto for 40 years, God commanded Moses to tell the people of Israel, which is the Jew right now, not to eat yung pagkain ng yung karne ng baboy. And hindi na naman po yung baboy yung pinagbawal, marami po yung mga pinagbawal na yun. So kung mapapansin natin, ngayon kung may magtuturo sa atin ng ganito, bawal kumain ng baboy kasi hindi yan ang kung kinaniniwala kay Kristo, bawal kumain ng baboy. Sandali muna. Kasi yan ay yung pagkautos na yon, that is political command doon sa panahon ni Moses. At sa mga Hudyo yan iniutos, mga kapatid. And during the time of Christ, kung mapapansin niyo po sa gospel, nung si Kristo ay sumakay sa isang bangka, napapunta sila sa isang dalampasigan, sinalubong sila ng isang lalaki na naalinhan ng masamang espiritu. At sabi doon, nung pinalabas ni Kristo yung masamang espiritu, yung legion of bad spirit, of evil spirit, asked permission from Christ that they may dwell in the herds of pig herds, yung doon sa kalipunan o doon sa mga baboy. So, kung mapapansin natin, yung baboy nung panahon yon ay bawal sa mga Hudyo, but hindi sa mga Hintil. Now, tayo po mga kapatid, tayo po ay mga Hintil. We're Gentile. So, bakit po doon dumating yung explanation ko? Kasi gusto ko pong makita natin, kasi alam niyo, ang dami pong nagtuturo, yung mga non-essential things, ginagawang essential.
Ibig ba sabihin 'pag kumain ka ng baboy mawawala yung kwan mo, mawawala ba yung salvation mo? Or 'pag ikaw ba hindi kumain ng baboy magkakaroon ka ba ng salvation? No. Hindi po pupuwede yun. Because there is none ang salvation po natin ay naka-base sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, sabi po ng Panginoong Hesus, 'di ba, "If we confess our sin and believe that Christ is risen from the dead, you will be saved." Kumbaga magkakaroon tayo ng profession of faith, hindi yung dahil sa hindi ka kumain ng baboy, 'di ba? So, mahalaga po 'yan. Mahalaga po makita po natin 'yan. So, sabi po doon, historical setting. So understanding the historical background. Kasi yung historical background, it also composed of cultural background. Nandoon din po yung kultura ng mga tao nung panahong sinusulat po ang Biblia. Kaya mag-ingat po tayo sa pagbasa ng Biblia in the sense na na huwag po natin basta i-take literally po ito. Kasi alam po ninyo, yung pagbasa ng Bible, there is two description, yung prescriptive and descriptive. Yung prescriptive po ay ito yung derived from the word prescription or kumbaga it prescribe. Kapag binasa mo yung Bible, it prescribe. Yung may mga naksulat na it prescribe, ibig sabihin, isinasuggest itong gawin natin. For example, if you read the book of Psalms, if you read the book of Proverbs, di ba? It is a prescriptive, 'di ba? Isinasuggest na gawin, ipini-prescribe na gawin natin ito. How about yung descriptive? It is a form of of reading that describe things doon sa nangyari. For example, nakasulat sa Bible na Solomon has 700 wives and 300 concubines. Pero nakasulat sa Bible. Di ba? Mapapansin natin, di ba, sabi nga, well, dapat isa lang ang asawa natin. Pero bakit si Solomon, he has 1,000 wives, 700 wives and 300 concubines. So bakit nakasulat sa Bible? Because we call it descriptive. Idini-describe yung isang pangyayari o isang karakter sa Bible, mga kapatid. Kasi hindi naman natin po pwedeng, for example, sabi ng Panginoon, lipulin yung mga Moabita o lipulin yung mga taga-Kana, lipulin yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Yan ay sa panahon natin, yan tawag natin, yan ay yan ay descriptive. It describe what happened during that time, mga kapatid. So pansinin po natin, for example, sabi po dito, understanding the historical background of the book give us its context in relation to the surrounding event in the history. For example, sabi po dito, the prophetic book of Jeremiah, Ezekiel, Daniel, and Isaiah were written in all various time when surrounding nation of Assyria, Babylon, Persia were rising and falling, all impacting the nation of Israel. Kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, Jeremiah, he is the crying prophet. Bakit po sinabing siya yung propetang umiiyak? Because siya po yung naglalament, siya po yung palaging meron siyang palaging lamentation sa kanyang sarili. Why? Bakit ganun ang kanyang pakiramdam? Siya'y propeta ng Diyos. Kasi Jeremiah lives during that time na yung lugar po ng Israel ay nakukubkob na or merong under siege ng mga kaaway ng Assyria, ng Babylon, and Persia. Kung mapapansin po ninyo, ang paraan ng pagsulat ni Jeremias, yung paraan ng kanyang pangungusap ay makikita mo yung lamentation, makikita mo yung bigat na meron siya sa kanyang sarili, 'di ba? Kaya nga kung mapapansin niyo sa sulat niya doon, nung siya tinawag ng Panginoon, sabi niya, ako'y bata, parang ayaw niya pang tumugon, 'di ba? Hanggang doon sa kalagitnaan ng kanyang pagsulat, meron siyang sinabi na ganito, nung kinausap siya ng Panginoon, despite
all the circumstances na pinagdadaanan ng Israel, God spoke to Jeremiah and he said, yung Jeremiah 29:11, sabi niya, "For I know the plans for you," said the Lord. 'Di ba? "Ma-plans for you to prosper," 'di ba? Sabi ng Panginoon, "not to harm you." Kumbaga, yun yung na prophetic message ni Jeremiah because that is the time, kumbaga binibigyan niya ng kalakasan yung mga tao nung panahon yun. Even Prophet Ezekiel was lived during the time na may mga gera. At alam naman po natin na kapag may digmaan, nakikita natin maraming namamatay. So that's why Ezekiel, he prophesied and he see that bone, mga kapatid, na yung mga kalansay ay nagkakaroon ng laman, mga kapatid. So, mapapansin natin yan, even Daniel also, he lives during the captivities. Pag sinabi pong the time of captivities, yung po mga Israelita ay dinala pong bihag from Jerusalem, from Judah to Persia or to Babylon. And during that time, Daniel and his companion, yung kanyang mga yung apat na tatlong kabataan na kasama niya na na-exile, sila po ay dabuhay na sila ay nasa ilalim ng pamumuno ng isang paganong hari o ng mga paganong hari kasi si Daniel po ay nabuhay under three kings, di ba? Na iba-iba ang mga naging hari niya. Si Nebuchadnezzar, si Haring Sirio at si Haring Dario, mga kapatid, di ba? Pero si Daniel, ang paraan ng kanyang pagsulat, bagamang nandoon yung sistema o nandoon yung systematic parang cleansing na nangyayari. Gustong lipulin ang kanilang lahi, ang mga lahi ng Hudyo, but Daniel, hindi siya nag-compromise. At kung mapapansin ninyo, sa panahon natin, Christians should not be compromised even though that we are living in this kind of world, di ba? Every time, ngayon, tayo, kasi sa panahon natin, nandoon yung compromise palagi na nangyayari. And even Prophet Isaiah, kung mapapansin po natin sa kanya pong mga sulat, nasulat po ito, no, kumbaga, he prophesied 700 years before yung pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Well, anyway, so mahalaga po yan. Ngayon, sasabihin niyo, Pastor, so ibig sabihin pala pag nagbasa ako ng Bible, kinakailangan ko rin basahin yung history, of course. Mahalaga pong mabasa natin yung history. But beware po tayo. Babalikan po natin yung una, aalamin po natin yung author kasi alam po ninyo, marami po yung mga distorted history. Ano naman ang basahin ninyo, yung mga Leonardo da Vinci Code na fictional book, di po ba? So, doon po ang atin pong babasahin po talaga ay yung doon tayo kukuha po ng data doon po sa mga canonized book, yung mga tinanggap. Pag sinabi pong canonized, ito po yung mga tinanggap as a theological basis ng atin pong pananampalataya. And then, ang sunod po natin ay dates of the book. Kung kailan itong mga nasulat. Ayan, sabihin, Pastor, paano ko malalaman naman kung gano'ng katagal o kailan ba nasulat ito? Obviously, malalaman po natin yan. Kung matyaga lamang po tayo na mag-aaral. Sabi po dito, knowing the dates give us an understanding of the time involved. For example, knowing that Israel remained in Egypt for 400 years. Di ba? Tandaan po natin ito when the family of Jacob go to Egypt, alam po ninyo, that is the time na ang Egypt po noon ay sila po ay maunlad, progressive po yung kanilang bansa, nagpo-progress sila. Bagamang ang mga katabing lugar po nila ay namamatay dahil po sa famine. Di po ba? Alam natin yung kwento na I believe na most of us, we know the
the story about Joseph, Pharaoh, and yung paraan. And nanatili po ang lahi ni Israel o lahi ni Jacob sa Egypt for 400 years. Would you imagine ilang generation po 'yon, mga kapatid? Obviously, si Jacob namatay na, yung kanyang mga anak, si Joseph namatay na, at ilang saling lahi po 'yon, mga kapatid. At, sa matagal na panahon niyo, sa loob ng 400 taong 'yan, napakarami po ang puwedeng magbago, mga kapatid. At dahil nga po sinasamahan ng Diyos ang bansang Israel, ay sa panahong ito, mga kapatid, instead na sila'y mabuhay katulad nung panahon ni Joseph as the Prime Minister of Egypt, nakalimutan na ng mga ah, Ehipto, ng mga Egyptian. Kaya naman ang ginawa sa kanila, from yung magandang buhay nila, naging slaves sila doon, mga kapatid. So sabi dito, so tingnan po natin yung timeline, kaya mahalaga. Sabi po dito, yeah, ito po yung timeline of biblical history. So 4,000 BC. So anyway, hindi ko po ito tatalakayin ngayon. Gusto ko lang po ipakita po sa inyo. From Noah, Abraham, Job, and Jacob, mapapansin po natin yung timeline po na ito ng biblical history. So, tatanungin niyo, Pastor, bakit kailangan nating malaman to? Kasi po, yung pong history o yung pong background ang magbibigay po sa atin ng tamang pananaw, or it will help us to see the real context of what the book has telling us. Kasi po may konteksto po ito, mga kapatid. Malungkot po ito na marami po sa atin ang mga nagbabasa ng Biblia na they are twisting what is written in the Bible. For example, meron pong mga grupong ganito. Aangkinin nila yung isang prophecy na hindi naman para sa kanila. And tendency nito, sasabihin nila na sila yon, papaniwalain nila yung mga taong sumusunod sa kanila kasi ilalakip nila sa kanilang grupo yung sinasabi ng Bible. Ay hindi naman para sa kanila yun. For example, may nagsasabing ganito na, kailangan nyo lang dumaan sa akin. Di ba? Merong mga grupong ganyan. So, pag-ingatan po natin yon. O kaya naman yung mga, anyway, so medyo kwan po natin talakayin yun. But this is what I'm saying, mga kapatid, na mahalaga makita natin ito para hindi po tayo maligaw. Kasi mahalaga po yung context. Mahalaga po yung konteksto ng ating pong binabasa. Sabi nga nung isang nagturo, yung discipler po namin, sabi niya, a text without context is a pretext. And if we take the word in the Bible literally, it will lead us into destruction. Dadalhin po tayo dito sa kapahamakan. Kasi literal po eh. Di ba? Pero, Pastor, paano ba masasabi nating literal? I will give you an example. Sabi po doon sa Bible, sa Mark chapter 16, sabi po doon ay ganito, the last part of chapter 16. At ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, sabi po doon. At lalakip ang mga tandang ito, magsisihawak ng mga ng ahas, hindi ba, magsisinom ng lason, sa anumang paraan hindi sila maaano, di ba? Kaya i-take mo literally yan, minom ka ng lason, mamamatay ka. Di ba? Mamamatay ka kasi iinom ka ng lason eh. So we need to understand, ano ba yung konteksto noon? Di ba? Ano yung konteksto noon? Minsan po, meron pong nagsabi sa akin, no, kami yung tunay na mananampalataya. Sabi niya gano'n sa akin. Kami yung pinili. Kami yung pinili. Kami yung tunay na mananampalataya. Tingnan mo, kasi nakalakip sa amin yung pangalang sinasabi sa Biblia. Kami yung tunay na ganito. Sabi niya.
Sagot ko, sige, kung kayo tunay na mananampalataya kasi you take it the Bible literally, and then Mark 16 sabi doon, uminom ka ng lason, mamatay ka, 'di ba? So, alam niyo, pag-ingatan po natin 'yung mga kapatid. So, mahalaga po 'yan. Okay, and ito po 'yung sinasabi ko kanina, 'yung, descriptive and prescriptive, way of reading the Bible, 'di ba? The purpose of the book. So, titingnan natin like for example, yung mga sulat po ni Apostol Pablo sa mga iglesia, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sulat ni Apostol Pablo kay Tito, kay Pilemon. Tignan po natin yung ano yung purpose ni Pablo, bakit niya sinulat ito? Bakit niya sinulatan? Sabi doon, the purpose of the book. Most study Bible will include an introduction to each book that give us purpose of the book. Totoo po 'yan. I would suggest po, pag kayo po ay nagbabasa ng Bible, sa YouTube po meron po tayong tinatawag na, Bible Project. It is maganda po ito, yung Bible Project video, sila po yung, kumbaga meron silang mga in-explain nila ito historically. Panoorin po ninyo 'yon kung meron po kayong pagkakataong panoorin po ninyo 'yon. Well, anyway, marami pong mga video na nagtuturo po noon, and I suggest mga kapatid, if you have, time, go to the Bible school po mga kapatid. Marami po mga Bible school ngayon na especially online, pero pumili din po kayo ng Bible school. Hindi po yung Bible school na, na nakaka-focus lamang sa isang denomination, kundi pumunta po kayo, mag-aral po kayo sa isang Bible school na kung saan ay, EQ ministry yung kanila pong ministry. Ano po yung ibig sabihin ng EQ ministry? Ibig sabihin po noon that open po yung lahat ng mga denomination na mag-aral. Kasi isang Bible lamang po naman yung ating pinag-aaralan. So, kumbaga, mahalaga pong makita natin 'to kasi mahalaga po yung meron pong tama at sapat na pag-aaral po tayo na pinagdaraanan. Hindi po yung aasa lamang po tayo sa kung ano yung narinig natin, nabasa natin, or kung ano lamang yung itinuro ng mga pastor po sa atin. For example, halimbawa po, nagtuturo po ako, hindi po puwedeng, ah paniniwalaan yung lahat yung sasabihin ko. Kailangan po katulad tayo ng mga taga-Bereans, because the Bereans after Paul ay mag-preach, they, kumbaga ginawa po ng mga taga-Berean, they examine yung pong sinasabi ni Apostol Pablo, because the Berean, they are, masusugid po sila sa pag-aaral, and they want to, know if what Paul saying is true and based to what is written, mga kapatid. So we need to be like the Bereans, and this is what we are doing right now. Father's House of Arabia is, um, um, urging us to study not only, um, um, yung salita sa Bible, but also we need to study properly kung ano po yung nakasulat sa Bible. So, ganun po yun. Sabi po dito, the purpose of the book most study Bible will include an introduction to each book that give us purpose of the books. The purpose help us to understand what the author main message is and become the hub that ties in his thought together. Okay, step 1 to studying a book. Read the entire book in one sitting if possible. Ito na po yung step paano po natin babasahin at pag-aaralan yung Bible. Sabi po dito, read the entire book. Not the entire chapter, but the entire book if possible. Yan po yung ginagawa na, alam po ninyo, um, God give me an opportunity to do this, to practice this, mga kapatid. For example, gusto kong pag-aralan yung Book of, Esther, or Book of Ruth, or, Book of, a letter to the Hebrew, 'di ba? So kailangan po nating basahin munang
buo yung entire book para maunawaan po natin yon. Kasi kung babasahin lang natin yung isang parte, for example, I will give you yung pong example na napakahalaga. Ngayon, ito po ay very famous ngayon sa panahon natin. Yung pong Philippians 2:3-8. Yeah. Ang dami po nagtuturo niyan, no? Isa rin po ang inyong lingkod na nagturo niyan na sabi po doon ay ganito. Ang tinutukoy po doon yung humility. May nagtuturo po ganito, mga pastor, ano? Tuturo, humility. Sabi po ay, para daw tayo maging Christ-like, we need to be humble. Kaya ang pagkapagturo, basahin lamang yung sauluhin at i-practice yung Philippians 2:3-8. Ay putol. Sabi po doon ni Juan, naputol yun. Di ba? Tayo po naman nga dahil sa tayo tinuro ng gano'n pa nga para pagturo, kinakailangan kong maging humble para ako'y maging Christ-like. Pero kung itinuloy po ang pagbasa natin hanggang doon sa verse 12, ay maliwanag po ang sabi doon sa verse 12, mga kapatid, na ang pagkakasabi sa verse 12, mga kapatid, work out your salvation with fear and trembling. So, ang sabi po doon, work out your salvation, not work out for your salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin po doon, mga kapatid, is that um, um, meron na tayong salvation but we need to work it out. Ipakita natin. Diba? So, that is the danger, mga kapatid, na hindi natin babasahin yung entire book at hindi natin makita yung konteksto na atin pong yung konteksto kung ano yung thought, ano ba yung mensahe nung sumulat nito. Kasi ang Bible po, pag binasa natin, it is official. Kumbaga, yung pong Biblia as a Christian, tayo po mga evangelical Christian, tayo pong mga mananampalataya, ang atin pong authority when it comes to our doctrine is just the Bible only. Wala pong iba. We don't have tradition, we don't have yung mga kinaugalian ng tao, not unlike the other religion, na meron silang mga ritual na ginagawa kasi ganito o ganyan. Wala po tayo noon. We are just only basing to what the Bible has say. And kung hindi po natin napag-aralan ng maayos yung Biblia, delikado po tayo. For example, I will give you an example. Ang trabaho ko po, mga kapatid, nasa kwan po ako, nasa IT po ako, IT industry po ako. So, ang more on manual po ang ginagamit ko na, I mean, what do I mean manual? Yung pong nagre-repair po kasi ako ng mga motherboard ng mga electronics device. So, bumili po ako ng professional na soldering iron. So, professional po, pang-professional po talaga ito. So, bumili po ako ng soldering iron and nabili ko po ito ng mahal. Mahal ko po nabili ito. And almost 1,000 euro. And would you imagine, let us convert it into the Philippine peso, more than 60,000. Makakabili naman po tayo ng panghinang ng wala pa nga 100 euro, pwede na, 100 pesos, makakabili po tayo ng isang panghinang. And ang problema po ganito, natatawa, kinukwento ko po ito doon sa discipler ko before, sabi ko, sira ata yung nabili ko kasi hindi siya makatunaw noong LED, nung tingga. Daig pa noong nabili ko na wala pang 100 piso, na pag inilagay ko yung tingga, tunaw agad. So, nagrereklamo ako doon sa binilhan ko dahil sabi ko, sira. Tanong sa akin ng aking binilhan, binasa mo ba yung instruction? So, hindi ako nakaimik because I don't read the instruction. I thought it was, kaya na lang, okay na. Kasi mahal ang bili ko, automatic siya. Hindi pala. So, I need to read the instruction. Mga kapatid. Same thing sa Bible. We need to read
and understand what is written on it. At sa pag-aaral natin ito, hindi natin makikita ang konteksto nito na ayon lamang sa nakita o sa nabasa natin. We need to dig more. We need to, kailangan pa natin mas laliman. Kaya nga tayo meron pong ganito. So read through the entire book in one sitting if it is possible. Yan. Sunod po dito, read through the entire book at the second time. Babasahin po natin 'to hangga't maaari kami, ako po, praise God, cover to cover po binabasa natin yung Biblia. Alam po ninyo yung 'pag binasa mo yung Bible ngayon, sa susunod mong basa, iba yung ipinakikita sa iyo ng Panginoon. Naiiba yung pananaw mo, naiiba yung nakikita mo dito, 'di ba? So gano'n po 'yun. So pansinin po natin, meron po tayong example dito, yung Ephesians, chapter 1 and yung Ephesians chapter 2. Tingnan natin yung ito po yung mga example, mga kapatid. Sunod po dito, starting from the beginning of the book. Exactly. Hindi po tayo magbabasa ng Bible para bang ito po, let's say for example, to Bible, magsasabi tayo, Lord, ano yung message mo sa akin? Bubuklatin yung Bible, ituturo ng daliri. Ewan ko po kung may gumagawa po ng ganyan pa, pero marami po akong nakita ng ganyan before. Tatanong, Lord, ano yung mensahe mo sa akin? Bubuksan yung Bible, tuturo yung daliri, titignan ko ano yung tinuro ng daliri, makikita yung mensahe. Nakita yung mensahe, Kwan. At si Judas ay nagbigti. Di ba? So, Lord, hindi yung mensaheng yan. Di ba? Ay binuksan uli yung Bible, itinuro. At ang nakasulat, gawin mong madali. Nabuksan niya kasi doon sa Revelation. Pagbuksan niya ng Revelation, nakasulat gawin mong madali. Oh, yeah. Delikado po tayo doon, di ba, mga kapatid? So medyo ginaganan ko lamang po, medyo nakakatawa po, pero iyan po yung paraan na nakikita natin, which is not advisable po yung parang gano'n. But we need to read the Bible starting from the beginning of the book. For example, sabi dito, select the scripture passages that contains complete thought or event. Many modern Bible already break chapter down into the sections usually indicated by the subtitle. Yeah. Sunod po natin, studying each selected passages using the Bible study principle and method taught in the preceding lesson of the study book. Keep accurate notes of your structural diagram. Ito po, napag-aralan po natin to nung una pa, meron po tayong structural diagram na tinuro po natin kung paano po natin makikita to. Mahalaga po yon para makita natin ano ba yung, meron po tayong 5 working men, tinatawag po tayo, yung pong mga katanungan. Who, how, when, where, what. Yan po yung mga tanong. Dapat yan po yung mga pagbabatayan natin. Sabi po doon, who, sino sumulat? When, kailan nasulat? What, ano? Diba? Sayang, how, bakit, paano nasulat? Kumbaga, yun yung mga tanong na kailangan nating sasagutin. So, mahalagang pag pinag-aaralan natin ito, mga kapatid, may naka-diagram. Keep accurate note of your structural diagram, observation, interpretation, spiritual principle, and application for your reference as well as personal accountability. Okay? Share the notes of your study. Bakit mahalagang i-share natin ito? Kasi para na sa ganon, ay yung tao na mapapagbahagi na natin, especially sa inyo pong life group leader, o sa accountability partner po ninyo, or sa pastor po ninyo, mahalaga pong i-share po ninyo kung ano yung nakita ninyo. And yung pong, kasi hindi naman dahil pinag-aralan mo, it means that you come into the knowledge na eh. Also, mahalaga malaman din po yan noong accountability partner mo, or for example, ng isang pastor na ano ba talaga yung sinasabi to, kasi baka may iba naman yung iba yung paraan o iba yung nakita mo, iba rin naman yung
masabi yung opinyon noong, tao na, um, mapapagsasabihan mo 'to. Kasi sabi po dito, share the notes of your study with someone who is familiar with the Bible study principle. Mahalaga po 'yun. Do'n niyo po share doon sa tao na familiar with the Bible principle and method to develop the accountability and protection from error. Yeah, 'yun po ang purpose niya. And apply that God teach you through His Word. And this is, ito po yung mahalaga. We need to apply what we learn from our studies. If we study the Word of God, if we study the Bible, the end result must it should be a transforming lives. Yung natatransform po tayo. The Word of God ay hindi po dapat maging daan para ikaw ay maging mayabang. Anong ibig sabihin? Yung hindi po kasi masusukat dahil marami kang alam na mga verses na ikaw ay malapit sa Diyos. Tandaan po natin, the Pharisees know what is written on the book of the law. But God rejected the way the Pharisees, the way of life of the Pharisees. They rejected it. Nicodemus. Nicodemus, he is a teacher in Israel during the time of Christ. He knows the law, mga kapatid. But even he himself, hindi niya nakita yung daan patungo doon sa langit. And these people, they are the teacher in the Israel. And as we can see in the parable of Jesus, that there is a rich young ruler. He go to Jesus and ask how to enter into the kingdom of heaven. Sabing ganon. And Jesus said, do this and do that. Because that is the way, yung paraan na itinuturo ng mga Pariseo ng mga panahon yun. No? Sabi nung young ruler, sabi niya, Lord, nagawa ko po na itong lahat. But even though he did all these things, he doesn't have any assurance that he will enter into kingdom of heaven. Mga kapatid, kita ninyo. Di ba? And what Jesus said, go, sell all your belongings and give it to the poor. So anong nais ni Jesus doon? Ano pinakita? Compassion. Compassion to others. Because Jesus is very compassionate. And the young ruler, nalungkot siya. Why? Because he is so rich. He thought that na nagawa niya lahat ng pinagagawa ng kautusan, makakarating siya sa langit. But deep inside in his heart, wala siyang assurance, mga kapatid. Same thing sa atin. Sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, it should be our purpose studying the Word of God is to transform our lives. Kasi kahit ang dami nating alam at wala tayong assurance that we are going to heaven someday, it is useless, mga kapatid. Okay, let us continue, mga kapatid. Character study involves carefully studying throughout the entire life of the Bible character in order to learn God's lesson through that person. Ito yung uri na pag-aaral natin ng Biblia, that we are examining the life of a certain character in the Bible. So, for example, in Cadmenton, they are studying the book of Ruth. They are studying the life of Ruth. So, ano ba yung ito yung isang uri din to ng pag-aaral natin sa Biblia. Kumbaga, inaalam natin, pinag-aaralan natin yung buhay
ng isang tao. Sino ba yung mga buhay na napakagandang pag-aralan sa Biblia? The life of Joseph, his humility and his submission to the will of God, 'di ba? Si David, mga kapatid, 'di ba? So yung makita natin yung mga kilala, but there is also some guy or some character in the Bible which is hindi siya gasinong kilala but is worth it to study yung buhay nila, mga kapatid, 'di ba? For example, yung buhay po ni Kwan, yung buhay ni Ruth, o kaya yung buhay ni nung babaeng Patotot, mga kapatid. 'Di ba magagandang mga pag-aralan 'yan, ang mga buhay nila. O yung buhay ni Gideon, 'di ba? Magagandang mga pag-aralan. So, kailangan yung character study, pag-aralan natin 'to. And even alam niyo mga kapatid, minsan ayaw natin pag-aralin yung buhay ni Judas Iscariote, 'di ba? But we learn a lot from the life of Judas Iscariot, 'di ba? Kasi lahat po na nakasulat sa Bible, it was written para sa ating bumabasa ngayon para tayo ay may matutunan, mga kapatid. Even the life of yung buhay ng babaeng Samaritana, it is worth it to study, although na napakaiksi nung kanyang napakaiksi nung kanyang eksena. But remember this is what I've seen in the life of that woman in the well. Di ba? Ang tawag po sa kanya, woman in the well. She doesn't have any name during that time. But remember this, mga kapatid, the woman in the well, siya ay marami na siyang naging asawa, she is she is a Samaritan woman, and on that cultural era, in that particular time, yung pong mga Samaritana ay second class citizen, 'di ba? At ang mga Hudyo hindi nakikipag-usap po sa kanila, mga kapatid. But who is the one God used to preach the word of God in Samaria? That Samaritan woman. Tanongin, Pastor, paano siya naging preacher? Of course, di ba? Pumunta siya doon sa community, pumunta siya doon sa bayan. At sa pagdating niya sa bayan, nakita ko yung Misaya, nakausap ko yung Misaya, dumating na. Sinabi niya kung anong buhay meron ako. So siya yun nag-preach. Kaya yung mga tao doon sa syudad lumabas para i-meet si Jesus. He is the preacher. She is the one who became the preacher during that time. So ano yung matututunan natin? Alam niyo, mga kapatid, Jesus qualifies. Si Jesus yung nagko-qualify sa atin. Kahit ano pa tayo, kahit ano pa ang buhay natin, ano pa yung pinagdadaanan natin sa buhay natin, He is the one na nagko-qualify sa atin. Hindi mo kailangan maging abogado o businessman or maging doktor para lang maging pastor ka. Hindi. If you have a willing heart, God will use you. Kapatid. Hindi ka kasi pwedeng maging pastor kasi hindi ka belong dito sa group na ito. Hindi yung group ang magbibigay sa iyo ng magko-qualified sa iyo, si Jesus. He's the one he qualified the call, di ba? Siya yun, mga kapatid. And next, mga kapatid, step to studying Bible character. Okay, ito yung step nito. Select the Bible character we would like to study using the exhaustive concordance. Locate every passages that mention in this character. Yan. Read throughout the passages and their context several times to gain a good overview of this character's life. Okay. So, ano ba yung concordance? Okay, so ano ba yan? Sabi dito, concordance. Now, an alphabetical list of the words, especially the important one present in text, usually in citation of the passages in which they are found. A concordance to the Bible. So alam po ninyo, gumagamit po ako ng concordance, and I believe every one of us must use this concordance, mga kapatid, in order for us to really understand and know ano nga ba yung saan ba sa part ng Bible nabanggit itong taong ito.
kumbaga. Yan. So, ang ginagamit ko po yung Strong Concordance. Every word sa Bible po, merong corresponding places in the other part of the Bible na mapapansin po natin o makikita po natin. No? So, I suggest po, mag-download po kayo ng concordance or ang ating po mga Bible mapapansin ninyo, meron po mga concordance din po yung kalimitan. Dito po sa footnote ng ating mga Bible, meron po tayong makikita ng iba-ibang mga part, no, concordance number, di ba? So, mahalaga po na maunawaan din natin kung paano natin gagamitin yan. Sunod po natin, copy these passages in sequence so that you can see and study when them as full. Make a chart of the main event and the character's life, listing them as a scripture relates them. This list will help us to see the life and all its event as a whole. It will also help us to see the progression of this character in life and how God works in and through it. Kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, especially po mga kapatid, yung po, halimbawa, binabasa natin yung Gospel of Matthew, mapapansin po natin dito na meron yung list of genealogy ni Christ. May mga pangalan po ng mga tao doon. Alam niyo mga kapatid, nung una ayaw kong basahin. Sabi ko, ano naman kaugnayan nito sa akin? Ano naman kaugnayan nito sa babasahin ko? Pero along the way, habang binabasa po natin and by the use of concordance mga kapatid, nakita natin, okay. So si ganito, ang ama ni ganito, ang ganito, sige, mapapansin natin na yung relationship ng mga taong ito do sa ating pinag-aaralan. 'Di ba? Katulad nung si Kristo hindi basta dumating kasi sinabi si Kristo ay anak ni David. Paano nangyari yung anak ni David inanak siya ni Maria, 'di ba? So merong genealogy na mapapansin natin, makikita natin sa Bible. And if we are going to use concordance, mga kapatid, makikita natin, matatagpuan natin saan parte ng Bible ito, anong panahon sa Bible lumabas ito, di ba? Yan. So, makita po natin at magiging mabisa po at maayos yung pag-aaral po natin ng kanyang mga salita. And now, tayo po ay mahigit na isang oras na. So, sabi dito is, study selected passages containing complete thoughts or event using the principle and method of the Bible. Keep accurate notes of your structural diagram. Katulad din po ng aking ating pag-aralan nung una. Observation, interpretation, scriptural principles and application. Make a list of the spiritual truth and principle taught by the passages. Importante po yon. This list will be what the Bible teaches about this character's life. Yeah. And number 8, share the notes of your study with another who is familiar with the principle and method in order to develop accountability and protection from error. Apply that God teaches you through His Word. So, yun po yung mga prinsipyo, ito po yung mga paraan ng atin pong pag-aaral. And sabi po dito, and then, ang pinakahuli po, ang pag-aaral po natin yung topical study. For example, a topical study involves a careful and thorough study of a specific topic addressed by the scripture. This may be theological in nature, such as study of God, Christ, salvation, Christ's return, miracle, sin, etc. Pansinin po natin, this is very essential. Yung God, yung pong mga theological in nature about God, Christ, salvation, return, miracle, sin, etc. Mahalaga po yan. Ito po ay dapat ay itinuturo sa church. Especially yung sin. If the church is not teaching anymore about sin, delikado po tayo yan. Kapag po ang itinuturo na lamang ng isang church is about prosperity, about yung well-being mo, paano ka magiging maunlad, paano ka i-claim mo yung claim it, say it and claim it na gano'n na sinatawag.
mag-ingat po tayo diyan kasi hindi po 'yan ang itinuturo ng Biblia, mga kapatid. Kasi kung ang tinuturo po ng Biblia, sabi po dito, hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. So, ang kinakailangan hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Paano natin makikita yung kaharian ng Diyos? Kailangan itakil muna yung nag-hindrance para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos o makita natin ang kaharian ng Diyos, which is sin. In order for us to remove that hindrance, we need to accept Christ. Dapat nandiyan po yung pagtuturo. Pero pag ang nagtuturo po ay katulad ng ganito, narinig ako nung isang araw na nagtuturo, isang pastor siya. Sabi niya, nagtuturo, ganito para ng kanyang pagtuturo. Pag kayo pinag-pray ko, at 1 year ko na pinagpipray na kayo ay magkabili ng sasakyan, hindi pa kayo nakabili ng sasakyan, may problema kayo. Oh, hindi po yan ka. Delikado po yun. Hindi po ito yung talagang mensahe ni Kristo. O kaya naman, pag narinig nyo yung isang pastor ay nagtuturo ng ganito, ano ba naman itong church na ito? Wala na nagkuka, wala na nagtatides. Ako, pumirma kagad ng 100,000 sa cheque para i-tides. Yan ba yun? Mga kapatid. O kaya naman yung pastor nagtuturo ng ganito, huwag kang papatol doon sa just. Ingat, ingat tayo doon mga kapatid. Ingat. Wala pa akong pinagtatama sa bagay na yun. Pero kung may tamaan, bato-bato po sa langit ay tama, may bukol. Kapatid, sorry. Okay. What is theology? Ito po yung paborito ko ito. The term theology comes from the two Greek words theos, which means God, and logos, which means word. The finite being can be speak of God of all something of a miracle made possible by God, self-revelation culminating in Jesus Christ, the word the revelation of God made flesh. Theology. Theology will not bring us into heaven. Theology will not give us salvation. But theology is essential for us. After we save, theology is very essential for us as a believer. Because theology will help us to really understand what God is teaching us. Something like this, mga kapatid. Kapag yung bata ay ipinanganak, wala siyang kailangan anuman, kailangan niyang ipanganak. Kasi pag ipinanganak siya, hubad siyang ipapanganak. Hindi niya kailangan kaagad ng lampin. Hindi niya kaagad kailangan ng diaper habang siya nasa loob ng tiyan ng kanyang nanay. 'Di ba, ng kanyang mama, ng kanyang ina. Kailangan niya munang ipanganak in order for them to survive. After na siya maipanganak, kailangan in order for him to survive, kailangan niya ng mga bagay na para, for example, yung diaper, yung lampin, yung gatas, 'di ba? Same thing sa atin. We don't need theology not unless we are born again Christian, and after we born again Christian, theology will help us to deepen our relationship to God. Kaya alam niyo, tama po yung sinasabi, theology will not bring us into heaven. Same thing as yung diaper, hindi magiging hindi porket bumili ka ng diaper, ikaw ay magkaka-baby na. Diba? Step of studying the Bible topic, same thing, yung pong selected the topic, so na mga napag-aralan po natin, lalampasan na po natin itong bagay nito. Okay. Now, apply all the truths and principles that God teaches us through His Word, mga kapatid. So, kung mapansin po natin sa ating pag-aaral ngayong gabi pong ito, na hinihikayat po tayo na ang ating pag-aaral ay atin pong dalhin into next level. Medyo kaiba po ito sa ating mga kinasanayan, kinasanayan po natin na kapag tayo po ay nagbasa ng Bible, babasahin natin, pag magpipray po tayo, obviously, yung po mag-pray, napakahalaga po nun because God will help us to enlighten our eyes, enlighten our mind, para na sa ganoon ay maunawaan po natin ang nais ng Panginoon. Di ba?
But ang Diyos po kasi ay ang kanya pong nais sa atin ay maunawaan natin ng maayos. Kaya po meron po tayong mga prinsipyo, mga pamamaraan, mga method kung paano natin pag-aaralang mabuti po. At ako po'y naniniwala na kapag po atin pong nasunod o nagawa ito pong mga um, pamamaraang ito, mga kapatid, ako po'y naniniwala na mas lalo po tayo magiging mabisang lingkod ng Diyos. At hindi lamang po tayo bilang isang lingkod, kundi mas lalo pong lalalim ang ating pong pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi po niya, natandaan mo ito na sa huling panahon ay magiging mapanganib. Marami ang mga babasahin ko po para po mas maunawaan po natin. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo na ganito po ang pagkakasabi niya. Ito po sa ikalawang sulat niya. Yan. And I will read it in New American Standard Bible po, mga kapatid. 1995 edition. Sabi po ganito. 2 Timothy chapter 3 verses 1 and the following verses. Sabi po ganito. But realize this, that in the last day difficult times will come, for men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, reviler, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious, gossip without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito po sabi. Verse 5. Holding a form of godliness although they have denied its power. So, sino po yung sinasabi ito ni Apostol Pablo? Paul is telling to Timothy, in the last day, sabi niya, in the last day, lalabas itong mga ganitong klase ng tao. And these people is not it's not from outside the church. As I might say. These people within the church. Nasa loob po ng simbahan to. Why? Pansinin po natin yung verse 5. Holding a form of godliness, although they had denied its power. Ito po yung mga tao that they profess, naniniwala sila sa Diyos, but they deny the power of it. Ano po ba yung power noong sabi doon, holding a form of godliness? Ano ba yung power ng godliness? Change life. Change life. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, avoid such men as this. Mga kapatid, sana po sa gabing ito ng ating pong pag-aaral ay meron po tayong naunawaan, tutunan mga kapatid. And always pray and always ask God that God will help us to understand His Word, mga kapatid. At tandaan po natin na 2024 is coming, 2023 is passing by, kumbaga napakabilis po. But tandaan natin na ang Diyos ay laging nagpapala sa mga taong humahanap sa kanyang katwiran at sa kanyang karya. Sa muli po, bago po tayo magtapos, tayo po ay inaanyahan ko po kayo sa isang panalangin na at atin pong alalahanin yung kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. Haba pong tayo po ay nananalangin, pakinggan po natin ang isang awiting ito na ito po ay buhat sa ito po ay awitin sa wikang Tagalog.
maraming salamat po, Panginoon, sa katapatan mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila, Panginoon, ng aming mga karumihan, sa kabila, Panginoon, ng aming mga kapilanan, Panginoon, patuloy mo pong inaabot ang aming mga pangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito na iuukol po, Panginoon, ng tulog sa amin. At muli po namin na pag-aralan, Panginoon, ang iyong mga salita. Pagkat natos at dinadalangin po, Panginoon, na abutin po, Panginoon, ang bawat makakapanood, Panginoon, at makakapakinig, Panginoon, ang pag-aaral namin ginawa ngayong gabi ito. Nasamo po, Panginoon, at nagpili po ang kanilang kailangan. Abutin po, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon. Tinataas ko po, Panginoon, o Diyos, na patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong iglesia, Panginoon, ang iyong pagpalain, Panginoon, ang mga manggagawa, Panginoon, ang mga niyan. Ang magdalangin, pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Maraming salamat muli sa inyo. At muli po tayong magkasama, mga ito ang lingkod at kapanampalataya hindi na mag-ibay dito sa Father's House of Europe. Ito ay maraming salamat.